Buhat ni Ira ang mabigat na sako ng simento. Pawis na pawis siya, ngunit hindi alintana ang init ng araw. Nakatali lang sa likod ng buhok niya at suot ang kupas na t-shirt at maong na halos kumapit sa katawan sa kapal ng alikabok. Nakataas ang isang kilay niya habang sinusulyapan ng mga kasamahan niyang lalaki na nakatambay lang at nakaupo sa gilid. "Hoy, mga binata! Nakakahiya naman! Isang babae lang yung nagpapakapagod dito!" Sigaw niya sabay baba ng sako sa tabi ng hinahaluan ng simento. Nagtawa na ng ilan sa mga lalaki. Pero may isa na nagbiro. "Aba, Ira, baka naman gusto mo kami na rin na maglaban ng damit mo mamaya." Napatingin si Ira dito ng masama. Saka inabot ang basahan para punasan ang pawis sa leeg. "Hoy, Junjun, baka naman gusto mong sumubok na buhatin to. Tulungan mo naman yung babae." "Oo nga, baka di mo kayang buhatin. Kahit kalahati lang dala ko." Umirap si Junjun at ngumiti lang. Pero hindi rin ito kumibo. Napailing na lang si Ira at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng construction site. "Mama Ira!" Tawag ng isang trabahador na nagngangalang Dodong. "Ayos ka lang ba? Parang wala ka ng pahinga." "Wala to, Dodong. Mas masarap magtrabaho kaysa tumambay." At makinig sa mga walang kwentang hirit ng kasama. Napangiti si Dodong at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Si Ira naman muling yumuko para itaas ang isa pang bakal na gagamitin para sa haligi. Umigting ang kalamnan sa braso niya habang binubuhat ang bakal at maingat itong isinandal. Pinagmasdan siya ng ilang kasamahan na tila hindi makapaniwala sa lakas at tikas ng babae. "Grabe, parang walang kapaguran si Ira," sabi ni Boyet na bagong salta sa site. "Di ka ba napapagod dito?" "Napapagod? Siyempre naman. Pero wala namang kikita kung puro reklamo lang, di ba? Saka sanay na ako dito. Matagal-tagal na rin ako dito sa site kaya kayang-kaya ko. Kumpara sa karamihan sa inyo, ng mga bagong salta lang." Muling nagtawanan ng mga lalaki at may nagbiro na naman. "Ira, para ikaw na lang kaya sumabay sa amin dito ah. Di ka ba naiilang? Puro lalaki katrabaho mo." Napataas ang isang kilay niya at lumapit sa nagsalita. "Bakit, may masama ba dun? O baka natatakot ka lang na mapahiya kasi mas malakas ako sa'yo?" Natahimik ang buong grupo. Napakamot ng ulo ang nagbiro at ngumiti. "Hindi, wala naman, biro lang." Tumawa si Ira ng malakas at tinapik ang balikat nito. "Relax ka lang, tol. Pero seryoso, wag mo akong minamaliit dahil ang babae ako ah." Umiling ang mga lalaki at muling nagpatuloy sa trabaho. Si Ira naman lumapit sa isang drum ng tubig at nagbuhos sa ulo gamit ang isang timba. Sumabit ang ilang patak ng tubig sa mukha niya. Sabay punas gamit ang laylayan ng damit. Lumapit si Junjun at inalok siya ng soft drink. "Uy, inumin mo to, baka ma-dehydrate ka. Malakas ka nga pero baka himatayin ka bigla." Inabot ni Ira ang soft drinks at uminom doon ng diretso. "Salamat, Jun. Alam mo, mas bagay sa yan, yung concern. Kesa puro kabiro kanina." Natawa si Junjun at napakamot sa ulo. "Sorry na, Ira, alam mo naman. Lahat dito sanay sa lokohan. Pero seryoso, idol kita. Astig ka talaga." "Idol?" Napailing siya at natawa ng mahina. "Sige na nga, pero sa susunod mo akong babasusin. Sa trabaho, pantay-pantay lang tayo dito." "Oo naman, pantay-pantay. Pero para mas malakas ka pa sa amin eh." Muling nagtawanan ng iba nilang kasamahan, pati si Ira na pangiti. Kasi naman wala namang choice. Kung gusto ko mabuhay, kailangan ko sumabay sa inyo. Kaya wag niyo akong titignan na parang kakaiba. Trabaho lang to. Pare-pareho tayo naghahanap buhay. Napailing si Dodong habang pinagmamasdan si Ira. "Kung lahat ng babae katulad mo, baka wala nang lalaki dito sa site, Ira." "Di naman." Sagot niya at binuhat ulit ang isang sako ng buhangin. "Kailangan ko lang talaga ng pera." Nang magdapit hapon na, maingat na binuhat ni Ira ang timba ng sariwang halo ng simento. Nagmamadali siyang naglakad, hindi niya pinansin ang lalaki nakatayo sa gilid.
Isang maling hakbang lang, tumulas ang paa niya sa basang bahagi ng lupa. Aray! Sigaw niya at tumalon, para hindi mabagsakan ang sarili ng timba. Ngunit sa malas, dumiretso itong tumapon sa tapat ng lalaki. What the? Sigaw nito nang kumalat ang simento sa mamahalin nitong Amerikana at pantalon. Nanlaki ang mga mata ni Ira at nasa po ang bibig. Diyos ko! Sir! Pasensya na, hindi ko sinasadya! Galit na napaatras ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Are you stupid? Napalunok si Ira at nangingiting nahihiya. Baka po kaya pa nating labhan? Sabon lang katapat ito, sir. Tumaas ang kilay ng lalaki at naglakad palapit. Sabon? Do I look like I'd wash this with soap? Sir, pasensya na po talaga. Simento lang naman yan hindi yan permanente. Permanente na to sa araw ko. Do you even know who I am? Hindi ho. Pero mukhang di ka naman karpintero. Umalingaw-ngaw ang tawang pigil mula sa trabahador sa gilid. Napatigil ang lalaki at napabuntong hininga. I'm the owner of this entire company and you just ruined my suit? Napanganga si Ira. Pero imbis matakot ngumiti lang siya. So ikaw pala may-ari ng kumpanya. Ganda ng timing ng pagpapakilala ko, no? Ako naman po si Ira. Mukhang hindi po talaga maganda yung bungad ko, sir. Mapapatawad niyo po ba ako? Not funny. Do you realize you could get fired for this? Tumaas ang isang kilay ni Ira at tumuwid ng tayo. Kung gusto mo po akong tanggalin, wala po ako magagawa. Pero sir, aksidente to. Hindi ko naman sinadya. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka kasi libre ka nalagyan ng protective coating. Namilog ang mga mata ni Brent at napaturo sa kanya. Protective coating? Are you kidding me? Tumawa siya ng mahina at umiling. Kung sisigawan mo ako, sige lang. Pero wag mo akong tatanggalin. Mahal ko tong trabaho ko. Kaya ko pang ayusin to, sir. Kahit ikaw pa magsabi kung paano. Are you seriously offering to clean my $10,000 suit yourself? 10,000? Aba sir, parang down payment na ng maliit na lupa. Not pesos. Dollars. Namilog ang mga mata niya. Diyos ko, mahal pala? 56 pa naman palitan ng dolyar ngayon. Pwede bang installment na lang yan, sir? May tumawas sa gilid, pero agad tumigil ng sulyapan ni Brent. Napahawak si Ira sa batok at ngumiti ng nahihiya. Sorry ho talaga, sir. Seryoso ho ako. Kung kailangan ko linisan yan, gagawin ko. Pinagmasdan siya ni Brent mula ulo hanggang paa. Tumalikod dito at nagutos sa katabing assistant. Bring me another suit and tell the team I want an incident report filed. Kinabahan si Ira pero lumapit siya kay Brent. Sir, kung may babayaran ako, sabihin niyo lang. Hindi ko kayang tumbasan niya agad pero babayaran ko ho. Huminto si Brent at tumingin sa kanya. Mukhang nagulat ito sa sinabi niya. You'd actually pay for this? Oo naman. Mali ko to, sir. Mayabang ako minsan pero marunong ako umako ng kasalanan. Natigil lang si Brent at para bang may bahagyang paghanga ito sa mata. You're interesting. Hindi ko ho alam kung compliment yan, sir, pero salamat na rin. You're lucky. I'm in a good mood today. Otherwise, you'd be packing your things right now. Nakangiti siyang sumagot. Salamat, sir. Kung aalis ako, kawawa naman mga kasamahan ko. Wala silang kakampi sa pagbubuhat. Napatingin si Brent sa mga trabahador na biglang umiti at tumango sa kanya. Imbes na mainis, natawa ito ng mahina. Get back to work, Ira, and stay away from me. Umiling na lang si Brent habang naglalakad palayo. Habang pinagmamasan ito ni Ira, napailing siya at natawa sa sarili. Grabe, muntik na ako mawalan ng trabaho. Pero ang gwapo nun kahit galit. Hoy Ira, buhay ka pa ba? Sigaw ni Junjun mula sa gilid. Buhay, pero baka siya ang dahilan ng stress ko ngayong linggo. Sagot niya at bumalik sa trabaho. Nakaupo si Brent sa isang lumang swivel. Hawak niya ang phone at paulit-ulit siyang binabahan ng tawag at mensahe mula sa mga investors. Malalim ang kunot sa kanyang noo. At tila hindi namamalayan na napapasandal siya sa upuan dahil sa pagod. Mr. Jimenez, we need progress photos by tomorrow.
You promised this project would be ahead of schedule. Boses ng isang investor sa kabilang linya. Mariin siyang pumikit at pinisil ang tulay ng ilong. Yes, I understand. We're working on it. I'll make sure we're on track. Pagkababa ng tawag, agad na dumating ang isa pang notification. Email mula sa pinsan niyang si Alexander Jimenez, ang tunay na CEO ng kumpanya. Kuya, I trust you with this. You're better at handling pressure than I am. Please act as if you're the owner. Investors respect you more. Napabuntong hininga si Brent at pinalo-palo ang mesa gamit ang ballpen. Di ko alam kung compliment pa to, parusa. Bulong niya sa sarili. Sir Brent. Maingat na tawag ni Arnold, ang site engineer nang sumilip sa pinto. Gusto ka po makausap ng mga trabador. May concern daw sila sa bagong schedule na binigay ng investors. Of course they do. Matabang niyang sagot. Tumayo siya at inayos ang kanyang coat na pinalitan na mula sa insidenteng nabuhusan ng semento. Let's go. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng ilang construction workers kabilang si Ira. Sir, imposible ang gusto ng investors. Kung bibilisan ng sobra, babagsak ang kalidad. Hindi naman ho kami robot. Napatingin si Brent sa dalaga. I wasn't aware that I asked for your opinion. Hindi rin naman ho ako humihingi ng permiso para magsabi ng totoo, sir. Safety ng lahat ang nakasalalay dito. Ayusin natin. Pero wag pilitin na parang wala kaming katawan. Napataas ang kilay ni Brent at lumingon kay Arnold. Is this your spokesperson? Napakamot ito ng ulo. Sir, alam niyo naman si Ira, pero may punto siya. Kung ipipilit natin yung deadline, mahirap. Natahimik si Brent. Sandali, habang nakatingin sa dalaga na nakahalukip-kip. You realize the investors are breathing down my neck, right? They want this done. I don't have the luxury of delays. Sir, kung madisgrasya kami, wala ring luxury. May pamilya din kami. Kung gusto nila mabilis, dagdagan ng tao. Dagdagan ng pasahod. Huwag kaming puwersahin. Napansin ni Brent ang ilang trabahador na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Mukhang sumasang-ayon ang mga ito kay Ira. Pinisil niya ang sentido at huminga ng malalim. Fine. Give me a proposal on what you need to keep this safe and fast. If you want more manpower, list it down. If you want better pay, I'll consider it. But in return, I want results. Nagkatinginan ng mga trabahador at tila nakahinga ng maluwag. Si Ira naman tumango. Ayos yan, sir. Gagawin namin trabaho namin. Salamat po at pinakinggan mo kami. Pagbalik ni Brent sa opisina, binagsak niya ang sarili sa upuan. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Alex, di ko alam kung ba't ako pumayag dito. I'm running your company like it's mine. Bulong niya habang hawak ang sariling ulo. Tumayo siya at tumingin sa salamin na nakasabit sa dingding. Kahit ang ayos niya, maganda pa rin pero halata ang puyat at pressure. They see me as a boss. I can't let them know that I'm just a stand-in. Kumatok si Arnold at sumilip. Sir, good call kanina. Nakita ko paano tumingin sa'yo mga tao. May tiwala sila sa'yo. Let's hope that trust doesn't break. Pilit ng ngiting sagot ni Brent. Napahawak si Brent sa mesa at tinitigan ang email ni Alex. You're better at handling pressure than I am. Doon siya napailing. Better? Di ko alam kung totoo yan. Pero sige Alex, para sa'yo, aakto ako may-ari. Dumaan si Ira sa labas ng opisina bitbit ang isang sako ng buhangin. Napalingon siya sandali at napatingin kay Brent sa loob. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Sa gitna ng site, naging maingay ang halakhakan ng mga trabahador habang nagbabalot ng kanin at ulam sa mga plastik na plato. May ilan pang pawis at nakasando lang. Pero walang pakialam habang sabay-sabay na kumakain sa ilalim ng trapal na nagsisilbing lilim. Si Ira naman ay pawisan. May mga mancha ng semento sa braso. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan habang nakapatong ang paa sa isang sako ng buhangin. May hawak siyang kutsara at tinidor. At sa harapan niya, may mangkok ng ginisang munggo at pritong tuyo. Ay Sir Brent! Sigaw ni Junjun na makita ang papalapit na lalaki.
Dito ka na, kain tayo. Umangat ang kilay ni Brent at tumingin sa paligid. Hindi ito komportable sa maalikabok na lamesa at maingay na tawanan. I'm fine. Kumain na ako. Mabilis itong tugon. Ngunit agad itong hinila ni Arnold. Sir, makasalo ka muna. Para makita ng mga taong approachable ka. Bulong nito. Walang nagawa si Brent at naupo sa bakanting upuan sa tabi ni Ira. Pinagmasdan niyang maigi ang mga ito at ngumiti ng tipid. Si Ira naman, ngumiti ng malapad sa kanya. Sir, welcome sa karinderya namin. Masayang bati ni Ira. Pasensya na, wala kaming steak dito. Pero may munggo, tuyo, at tinapa. Anong gusto mo? Water is fine. Sagot ni Brent at sinulya pa ng mangkok ng munggo na puno ng mantika. Aba, bawal mag-inarte dito, sir. Sagot ni Ira sabay salok ng munggo at nilagay sa plato. Tikman mo to, masarap to. Ginawa ng kusinero naming si Dodong, ang hari ng sardinas at munggo. Natawa ang mga trabahador at pumalakpak pa ang ilan. Halatang nahihiya si Brent at napatingin sa plato. I'm not really. Tumikim ka. Baka mabighani ka. Sabay subo ni Ira ng tinidor na puno ng munggo sa bibig ni Brent. Open your mouth, sir. Namilog ang mga mata niya at napaatras. Excuse me? Ano, nahihiya ka pa? Sige na, para ka ng bata eh. Napailing si Brent at napabuntong hininga sa kadahan-dahang bumuka ang bibig. Fine. Kinain niya ang munggo at bahagyang napatigil. It's surprisingly good. Nagsigawan ng mga trabahador na parang nanalo sa pustahan. O diba? Sabi ko sa'yo eh. Masayang sabi ni Ira. Tuyo naman. Agad nitong sinawsawang tuyo sa suka at iniabot ulit sa kanya. No. Tanggi ni Brent, ngunit mabilis siyang sinubuan ni Ira. Napasinghap siya at naluha ng bahagya dahil sa alat at suka. This is intense. Sir, masarap yan. Pampalakas ng loob. Pampatibay din ng tuhod. Dagdag ni Dodong. Umubos si Brent nang uminom ng tubig. You're all insane. Ganito talaga dito, sir. Walang arte-arte. Kahit pa ikaw may-ari ng pinakamalaking kumpanya dito, sa lugar na to, pantay-pantay tayo. Napatingin si Brent sa dalaga at sa unang pagkakataon tila naaliw siya. Kumain ka pa ulit, sir. Sumalok na naman ito na isa pang sandok ng munggo at nilagay sa plato niya. Kumain ka ng kumain. Huwag kang magtipid, libre yan. Libre? This is my company, remember? Eh di mas lalo, ikaw nagpakain sa sarili mo. Natawa ang lahat. Kaso biglang may nahulog na maliit na timba ng tubig mula sa taas ng scaffolding na aksidente na itulak na isang baguhang trabahador. Basang-basa ang ulo ni Brent. Sir! Sigaw ni Arnold sabay takbo para ibigyan tuwalya sa kanya. Napatakip ng bibig si Ira dahil pinipigilan nitong matawa. Sir! May free shower ka na rin. Pinunasan ni Brent ang mukha niya at tinignan si Ira na halos mahulog sa upuan dahil kakatawa. Natawa na lang din siya kahit naging basang sisiw. Sa sumunod na araw, nakahawak si Brent sa gilid ng mesa habang binabasa ang email mula kay Alex. Kuya, kailangan natin tumatapos on time. Kung pumalpak tayo, baka bawiin ni Lolo lahat ng project sa akin. Alam ko mahirap pero ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Gawin mo to para sa akin. Kapag nagawa mo, gagamitin ko lahat ng connection ko para makapasok ka sa malaking kumpanya abroad. Alam ko magiging advantage to sa'yo. Napahawak siya sa sentido. Hindi siya tunay na CEO at lalong hindi kanya ang proyektong yun. Pinagkatiwala lang sa kanya ng pinsan ng pangalan at imahe para mas maging kapani-paniwala sa mga investors. Ngayon tila nasukol siya sa sitwasyon. Kung di niya gagawin, baka masira ang buhay ng pinsan niya na isa ring dahilan kung ba't hanggang ngayon, payapa pa rin namumuhay ang pamilya niya sa kabila ng madilim nilang history. Huminga siya ng malalim at lumabas sa opisina. Sinalubong siya pagkalabas ng hiyawan at tawanan
ng mga trabahador na nagpapahinga. Nakita niya si Ira na nakaupo sa isang sako ng buhangin, habang pinapahinga ang braso matapos magbuhat ng bakal. Lumapit siya rito. Ira, may kailangan ako. Ano na naman yan, sir? Gusto mo kain ulit tayo ng tuyo? Taas kilay na tanong ng babae. Napangisi si Brent kahit seryoso ang pakay. Hindi, gusto ko matuto. Gusto ko makita mismo kung paano gumagana lahat dito. Turuan mo ako sa mga gawain dito. Napahinto si Ira at tumitig sa kanya na para bang sinusukat siya. Sir, sigurado ka ba? Baka bukas di ka na makalakad sa sakit ng katawan. Hindi to gym ha, trabaho to. Tumango naman siya dito. I'm serious. I need to know what's really happening here. If I'm going to fix this mess, I need to understand the work. Sir, normal lang ganito. Mahirap lang talaga. Sige, halika. Pero wag kang umasan may special treatment ka. Sa oras na sumama ka sa akin, isa ka lang sa mga trabahador. Fine with me? Naglakad sila papunta sa mixing area. Pinakita ni Ira ang malaking pinaghahaluan ng simento at timbangan ng buhangin, graba at simento. O sir, ito basic. Kailangan tamang ratio. Kung mali ang timpla, mahina ang pader. Pinulot nito ang pala at inabot kay Brent. Hawakan mo, subukan mo maghalo. Sinubukan niyang buhatin ang pala, ngunit agad niyang naramdaman ng bigat. Halos mabuwal siya nang una niyang subukang ihalo ang buhangin sa simento. Nagtawanan ulit ang ibang trabahador. Sir, wag mong pilitin ha. Para kang galit sa buhay mo eh. Gamitin mo yung paa mo para may balanse ka. Wag puro braso. Ganyan. Kinuha nito ang pala at pinakita kung paano iikot at ihahalo nang hindi nawawala ang bigat. Pagkatapos binalik nito ang pala kay Brent. Sige, subukan mo ulit. Huminga siya ng malalim. Inayos ang tindig at sinunod ang sinabi ni Ira. Sa pagkakataong ito, mas maayos na ang kilos niya. Ngunit pawis agad ang noo niya kahit wala pang 5 minuto. Good job, sir. Pero kailangan mo sanayin katawan mo. Halika, buhat tayo ng hollow blocks. Dinala siya ni Ira sa isang lugar kung saan nakatambak ang mga hollow blocks. Pinakita nito kung paano buhatin ang hindi nasasaktan ng likod. Hindi mo lang pwedeng basta damputin to. Idikit mo sa katawan mo para mas may kontrol. Sumunod si Brent. Ngunit halos mabitawan niya ang unang buhat. Pinagtulungan siya ng 2 trabahador. Sir, relax. Hindi ka nagbubuhat ng una na. Hay nako, kaya mo yan, sir. Lakasan mo lang yung loob mo. Hindi kami perfect nung una din. Pagkatapos na ilang oras, halos tutang na sa pagod si Brent. Basang-basa ng pawis ang polo niya, may mancha ng buhangin at simento ang kanyang pantalon. Sir, kaya mo pa? Tanong ni Ira. Umupo siya sa gilid, hawak ang bote ng tubig habang naghahabol ng hininga. Barely. Sagot niya. But I'm learning. Yun ang mahalaga. Hindi ko akalain na gagawin mo to. Sa totoo lang, bihira ako makita ng boss na bumababa dito para matuto. Huminga ng malalim si Brent at pinunasan ng sariling pawis. I'm not really the boss. Napakunot ang noo ni Ira. Anong ibig mo sabihin? Tumingin siya kay Ira. Hindi sa akin ang kumpanyang to. Pinsan ko ang tunay na may-ari. Pinagpanggap niya ako may-ari para hindi magtanong ang investors. Natahimik si Ira sandali at parang pinoproseso ang sinabi niya. Ba't ka pumayag? Because I owe him everything. Tinulungan niya kami noon ng pamilya ko. Tinulungan niya ako kahit wala akong koneksyon. Kapag nagawa ko to, susuportahan niya ako makapasok bilang architect sa isang malaking kumpanya abroad. Pero hindi ako magaling tulad ng iniisip na lahat. Kaya gusto ko maintindihan to mula sa pinaka-basic. I don't wanna fail him. Alam mo, sir, tumataas yung respeto ko sa'yo ng sobra. Maraming taong mayaman at may koneksyon pero hindi marunong kumayod. Kahit nahihirapan ka, sinusubukan mo naman. Wala akong choice. Kibit balikat na saad ni Brent. May choice ka, pero pinili mong maging totoo at masipag. Hindi lahat kaya yan. Kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Pero gaya ng sabi ko, wala kang special treatment. Okay, start treating me like one of your men.
Hindi kita tatawaging sir ha? Okay, Brent na lang. Teka lang, Sir Brent ka pa rin sa payroll namin. Pero sige, dito sa site Brent ka lang. Habang tumatagal napapansin ni Ira ang pag-usad ni Brent. Hindi ito sanay, pero determinado matuto. Hindi naman kasi required na magtrabaho ito. Pero tumutulong ito sa kanila. Minsan natatawa siya kapag nadudumihan nito o nadadapa. Ngunit lagi itong tumatayo at bumabalik sa trabaho. Naglalakad si Brent sa site, suot ang hard hat at may hawak na tablet na puno ng blueprint. Kita sa mukha niya ang inis. Kanina pa siya nilalapitan ng isang grupo ng kababaihan na nag-aalok ng kape at merienda. Sir, baka gusto niyo po ng kape? Fresh brew. Nakangiting alok ng isa at halos malaglag ang tray sa pagkakiling nito sa kanya. No thank you. I don't drink anything na hindi ko ginagawa. Umirap si Brent at mabilis niya yung sagot. Nagkatinginan ng mga babae at mukhang na-offend. Tumalikod siya at tiningnan ng mga materyales na nasa gilid ng site. Napansin ni Ira mula sa di kalayuan na nangyari. Kaya mabilis itong lumapit. Ano na naman to? Ba't mukhang nakapatay ng manok? Nothing. They're bothering me. Bothering you? Sir, nag-aalok lang naman sila ng kape. I don't like it. Napailing si Ira. Saka siya bahagyang tinampal sa balikat. Aray naman, Ira. Ano ba? Reklamo niya sa babae. Ang sungit mo. Kung ayaw mo sabihin mo na maayos, paano ka rerespetuhin ng tao kung ganyan ka? Pinandilatan nito ni Brent ang mata. You're scolding me again? Kasi deserve mo. May araw ka rin, bossing. Sagot ni Ira at tinapik ulit sa balikat ang lalaki. Napangiti ang ilang trabahador na nakasaksi. Si Ma'am Ira lang talaga gumaganyan kay boss. Ma'am Ira? Ba't mo naman ako tinatawag na Ma'am Ira? Ano, nagbibiro ka? Siyempre, ikaw ang boss dito. Natatawang sumang-ayon naman si Brent. Naglakad silang magkasabay papunta sa steel area. Bigla siyang inakbayan ni Ira. O halika, tuturuan kitang magtali ng bakal. Natigilan si Brent. Bahagyang tumigas ang balikat dahil hindi siya sanay sa ganun kalapit. Pero hindi niya inalis ang braso ni Ira. You're very comfortable, huh? Ay oo nga pala. CEO ka nga pala. Kinuha nito agad ang sariling braso at napakamok sa batok. Sorry. Umiling si Brent. It's fine. I don't mind. Wow, malaking bagay yan na hindi mo mind. Kanina lang halos kagatin mo yung mga babaeng nagbigay ng kape. Different situation? Sagot niya at nakatingin dito ng diretsyo. Napasinghap si Ira at iniwas ang tingin. Loko ka? Habang tinuturuan niya si Brent, paminsan-minsan binabatukan niya ito kapag nagkakamali. Hoy! Hindi ganyan sabi ko mahigpit na pagkakatali. Stop hitting me. You're abusing your CEO. Sino bang CEO? Sabi mo stand-in ka lang. Di ba umaarte ka lang? Napahinto si Brent sa pagtawa at tumitig kay Ira na matagal. Napansin ni Ira yon kaya umirap ang babae. Tigilan mo yung titig na ganyan. Nakakailang. I'm just amazed. You're the only one who treats me like a normal person. Kasi nga hindi kita boss dito. Dito, tao ka lang na nangangapa pa rin sa pagtatrabaho. Napangiti si Brent at bahagyang lumapit sa kanya. And I like it that way. Napatigil si Ira dahil naramdaman niya ang kakaibang kaba sa dibdib. O tama na yan. Baka mauntog ka sa bakal na yan. Ngunit habang nagtuturo si Ira, paminsan-minsan sumasagi ang kamay ni Brent sa kanya. Ramdam nila pareho ang init ng balat ng isa't isa. Focus ka, Brent. I am focused. Nag-focus ka lang yata sa mukha ko, hindi sa trabaho eh. Napakamot ng batok si Brent. Guilty? Loko ka talaga? Nang matapos ang gawain, sabay silang umupo sa gilid para magpahinga. Pinahid ni Ira ang pawis sa noo gamit ang kamay. Napansin ni Brent ang bakas ng grasa dito. Let me. Sabi niya at kinuha ang panyo para punasan ang pawis nito. Doon nagulat si Ira pero hindi siya nito pinigilan. Ay wow, may ganito ka palang side. Only for you.
Maingay pa rin ang site nang biglang huminto ang lahat sa gawain. Dumating ang isang itim na SUV. Bumaba ang isang babaeng sosyal manamit. Sumalubong agad ang mga trabahador at nagbigay galang dito. Siya yata yung nanay ni Sir Brent. Si Brent ay agad tumayo mula sa pinagpapahingahan. Mrs. Jimenez. Bati niya rito. Tinanggal ng babae ang sunglasses at tinignan siya ng diretsyo. Brent, ba't nandito ka? Kala ko ba si Alex ang personal na namamahala sa project na ito? Napatigil ang lahat ng tao sa paligid. Nagkatinginan sa isa't isa at nagsimulang magbulungan. Kala ko anak niya si Sir Brent. Bulong ni Junjun kay Ira. Mrs. Jimenez, Alex asked me to represent him. Ayaw niya magpakita ng harapan dahil marami po siyang ginagawa. Ako na lang daw muna humanap. Everything is under control. Tumitig ang ginang sa kanya gamit ang matalim nitong mga mata. So you pretended to be him? Not exactly. So you're lying to everyone here? You made them believe you're the owner of this company. Natahimik ang buong site at tila walang gustong kumilos. Napayoko na lang si Brent. Ginawa ko lang to para matulungan siya. Alam ko importante sa kanya tong project na to. Natawa ng mapaitang ginang. You? Helping Alex? I know you, Brent. You're barely surviving as an architect. Kung di ka tinulungan ng pinsan mo, wala ka sa posisyon na yan. How dare you pretend to be someone you're not? Nagikot ng tingin ng ginang saka tumingin sa mga trabahador. Hindi ako impressed. This is disappointing. Nagtiwala ako kay Alex at ito makikita ko? Hindi ka karapat-dapat na hawakan ng project na ito. Pasalamat ka at pinsan ka niya. Ramdam ni Irang nahihiya na siya. Kaya hindi niya matiis na lumapit. Excuse me, ma'am. Hindi niyo po alam lahat ng detalye. Tumingin sa kanya ang ginang. And you are? Ira po. Isa sa mga lead worker dito. Lead worker? A woman? You work here? Bakit hindi po ba pwede? Babae po ako pero marunong ako magtayo ng mga poste. Magbuhat ng bakal. Magtrabaho ng disente. Pareho lang po kami ng mga lalaki dito kaya walang problema kung babae ako. Nagkatinginan ng mga trabahador. Humanga sa lakas ng loob ni Ira. Hindi po tama na insultuhin niyo si Sir Brent. Kahit sino po siguro mahihirapan kung ganito kalaki ang project. Pero araw-araw po siyang nandito. Tinutulungan kami. Kahit di naman siya sanay sa ganitong trabaho. Kung tingin niyo po wala siyang silbi, mali kayo doon. Siya po nagpapakain sa lahat ng trabahador dito. Siya nagbabayad ng overtime. Siya ang kumakausap sa mga investors para maayos ang takbo ng project. Kahit di po siya kasing galing ni Sir Alex, nandito siya para tumulong. Kaya po kami nagkakapit-bisig dito. Kung wala siya, baka matagal na natigil ang project na to. Kung may mali man, aayusin namin. Pero hindi niyo siya pwedeng maliitin sa harap naming lahat. Hindi niya deserve yun. Suminghap ang ginang. You're brave. Saad ng ginang. You're willing to risk your job? Defending him? Opo. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Ira. Mas pipiliin ko pong mawalan ng trabaho kaysa hayaan niyo siyang insultuhin ng ganyan. Biglang naging ngaya mga trabahador. Nagpalakpakan sila at sumigaw bilang suporta. Pinatigil sila ng ginang gamit ang isang tingin. Lumapit ito kay Brent na ngayon ay nakayuko pa rin at hindi makatingin. You're lucky you have someone like her. But I'm still disappointed. I expected Alex, not you. He promised me he would handle this personally. Kasalanan ko to, tita. Ayaw ko masira ang pangalan niya kaya ako nalang humarap. You better prove to me you can finish this project on time. Otherwise, this will be the last project you'll ever manage. Tumalikod na ang ginang at sumakay sa SUV. Lumapit si Ira kay Brent. Ayos ka lang? Hindi. Mapait na sagot ng lalaki. Masakit pala talaga marinig yun. I know I'm not good as Alex. Pero yung marinig na sinabi niya, masakit. Sir Brent, hindi lahat sinusukat sa galing. Nakita ko yung effort mo araw-araw. Alam mo ba hindi lahat ng boss gagawin yung ginawa mo? Thank you. Di mo naman ako kailangang i-defend.
Alam kong delikado yan para sa'yo. Ano ngayon? Hindi ko kasi matiis. Wala akong pakialam kung mawalan ako ng trabaho. Mas mahalaga sa akin yung prinsipyo ko. You're different. Different good o different bad? Different amazing. Sagot nito ng seryoso. Natawa si Ira, tinapik to sa balikat. O siya, tama na yung drama. Balik na tayo sa trabaho bago ako maiyak. Sa wakas, natapos din ang proyekto matapos ng ilang buwang walang tigil na pagtatrabaho. Pagod man ang lahat ng trabahador, bakas sa kanilang mga mukha ang tuwa at pagmamalaki habang pinagmamasdan ng natapos na gusali. Malinis ang bawat sulok, maayos ang disenyo, at ang modernong istruktura ang nagbigay ng bago at magandang imahe sa lugar. Dumating muli ang ginang na ina ni Alex upang personal na inspeksyonin ang proyekto. Nakataas ang kilay nito habang naglalakad at may kasama mga consultant at investor na nakamasid din. Tahimik lamang si Brent habang nakayuko at nakasunod sa kanila. Sa tabi niya naroon si Ira na nakahalukip-kip. This is impressive. But still, I don't understand why Alex wasn't the one leading this project himself. Sakto namang dumating si Alex doon. Because I didn't need to, Mom. Kalmado nitong sagot. Alex, what do you mean? Ngumiti si Alex at tumingin kay Brent. It was never my design. This is Brent's. Isa to sa mga unang disenyo niya na nasa koleyo pa siya. Noon pa lang, alam ko may potential siya. Kaya hinayaan ko siyang mismo mamuno dito. Gusto ko makita ng lahat na kaya niyang tumayo sa sariling paa at hindi siya nakasandal sa pangalan ko. Tahimik lang ang mga nakikinig at nagkatinginan ng mga investor. Nagulat maging ang ginang at hindi ito makapagsalita. Brent has always been good. Pero walang naniniwala sa kanya dahil sa history ng pamilya niya sa industry. Ayokong habang buhay, nasa ilalim siya ng anino ko. He deserves this recognition. Lumingon ang ginang kay Brent. So, this is really yours? Mahina ang boses ni Brent na sumagot. Yes, ma'am. Ako po nag-design. Alex only guided me. You did well? Napakaganda nito. Parang nabunutan ng tinik si Brent sa narinig. Hindi niya napigilang mapangiti. Napahiyaw naman ang mga trabahador sa tuwa at may ilang pumalakpak pa. Sir Brent, galing mo! Sabi ko na may bubuga ka. Sigaw ni Junjun. Libre na to, sir, ah. Dagdag ni Arnold. Napangiti si Alex at tumingin sa ginang. Bilang pasasalamat, doblehin na natin ang bonus ng lahat ng trabahador. Doon nagpalakpakan ang lahat. Hindi napigilang umiti ni Ira habang pinagmamasa ng mga kasamahan. Nako, magkakakotse na itong iba sa bonus. Biro niya na ikinatawa ng grupo. Sa gabing yun ang libre si Brent. Inimbitahan niya lahat ng trabahador at staff sa isang simpleng inuman at kainan na malapit sa isang kainan. Tawanan, kantahan at kwentuhan ang bumalot sa paligid. Nasa gilid lang si Ira habang may hawak na bote ng soft drinks. Pinagmamasdan niya si Brent na masayang nakikipag-usap sa mga tao. Lumapit si Brent kay Ira. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, no, saya nila. Salamat dito, ah. Sagot ni Ira pero napansin ni Brent na may lungkot sa mga mata ng babae. Isasabihin ako sa'yo. Ano yun? Huminga ng malalim si Brent bago nagsalita. I'm leaving. May job offer na sa akin. This was always been my dream. Bahagyang natigilan si Ira. Pilit siyang umiti at tumango. Galing mo naman. Congrats, ha. Napansin ni Brent ang pilit na tono niya. Ira. Okay lang yun. Dapat lang nakunin mo yung chance. Hindi araw-araw may ganong opportunity. Proud ako sa'yo. You don't sound happy. Ha? Hindi, ah. Happy ako para sa'yo. Sino ba naman ako, di ba? Trabahador niyo lang ako dito. At least ngayon matutupad mo na yung pangarap mo. Masaya ako na nakilala kita. You're more than that, Ira. Hindi, seryoso ako. Huwag kang mag-alala sa amin, kaya namin to kahit wala ka. Napangiti si Brent pero may lungkot sa mga mata. I will miss this place and you. Baka ako rin.
Mamimiss kita ng konti lang. O sige na, bumalik ka na dun sa mga tao mo, baka magtampo yun. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis mawawala si Brent sa buhay niya. At kahit pilit siyang naging masaya, hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang dibdib na bumabalot dito. Nagising si Ira sa ingay ng manok at tahol ng aso sa labas ng barong-barong nilang inuupahan. Nakataas pa ang buhok niya na parang tinuka ng uwak. At dahil hindi siya sanay na may bisita, nakaupo lang siya sa sahig at taga-almusal ng pandesal at kape. Miss Ira! Natigilan siya nang may pamilyar na sumigaw sa labas ng pinto. Nalaglag halos ng tinapay sa kanyang kamay. Hala, si Brent? Bulong niya sabay takbo sa pintuan at agad niya sinara ng mahigpit at sumilip lang sa maliit na siwang. Bakit nalaman mo tong bahay ko? Ngumisilang si Brent. Private investigator ako sa part-time. Joke, tinuro lang ni Junjun. Tara, labas tayo. Labas? Wala pa akong hilamos sa toothbrush. Nakapambahay lang ako. Ano ka ba? Wala ka bang awa? Perfect. You look authentic. Tara na. Ayoko nga. Wag mo akong ipahiya, please. Pagmamakaawa niya habang nakasandal sa pinto. Pero si Brent walang narinig. Marahang tinulak nito ang pinto kaya nakapasok to sa loob. Kitang bahay mo ah. Old school vibe. Brent, hindi nga ako ready. Maghintay ka doon. Bulalas niya habang pilit tinatakpan ng muka. Okay, maghihintay ako sa kotse. Pero bilisan mo ah. Nagpapanik si Ira habang nagmamadaling naghilamos at nagtoothbrush. 5 minuto lang. Pero mukha siyang sumali sa patimpalak ng pinakamabilis na makeover. Nagpalit siya ng malinis na shirt at simpleng shorts. Nagpulbos, tas tiningnan ang sarili sa salamin. Bahala na, ang importante mukha akong tao. Sumakay siya sa kotse ni Brent at dahil casual lang ang outfit niya, akala niya simpleng pamamasya lang ang pupuntahan nila. Saan tayo? Tanong niya sa binata. Ngumiti lang naman si Brent. Surprise. Pagdating nila sa isang malaking bahay, halos matulala si Ira. Brent, bakit parang mansyon na to? Because it is. Halika na. Brent, sino nandyan? Kalmadong tanong niya ulit. Family ko. Ano? Brent naman, nakapambahay lang ako. Dapat sinabi mo. Shorts lang ako at... Wait, may sapatos ka ba dyan pang emergency? Tumawa si Brent. Relax. They're chill. Let's go. Hindi ako chill. Mukha akong kawawa. Reklamo niya habang hawak ang laylayan ng damit. Ngumisilang si Brent at inalalayan siyang bumaba. Sinalubong sila sa pintuan ng isang mabait na ginang. Hi! So you are Ira. Masiglang bati ng ina ni Brent at yumakap pa sa kanya. Opo. Hi po. Nahihiya niyang sagot. Hindi niya akalain na sobrang humble at approachable ng pamilya ni Brent. May mga pamangkin pa itong tumatakbo-takbo sa sala at ang amang nakaupo na nakangiti rin at nagalok ng pagkain. Wow, ang dami palang pagkain dito. Celebration to for me. Sisaalis na ako. Kaya gusto ko makilala kanila. Makilala ako? Halos bulong niya, pero napatingin kay Brent. May kakaibang ngiti ito na parang sinasadyang paglaruan ang kaba niya. Habang kumakain, tila napapansin ni Ira na parang tanggap agad siya ng pamilya. May isa pang tita na nagbiro. Ganda ng taste mo, Brent ha? Bait ng girlfriend mo. Girlfriend? Hindi po ako, kami po ay... Ano ba? She's special. Mamamutol ni Brent sa magiging paliwanag sana niya. Dahilan para tuluyang mamula ang mukha niya sa sinabi nito. Matapos ang kainan at tawanan, lumabas sila sa garden. Thanks for coming. Ngumiti siya ng tipid. Siyempre naman, salamat din sa pag-imbita. Mabait pala family mo. Yeah, they like you. And I do too. Ano? Napatingin siya kay Brent dahil nagulat siya sa sinabi nito. Ano? I like you, Ira. I don't want to live without telling you this. Why don't we go abroad together? Brent, hindi pwede yan. Bakit hindi? I know you feel something too. I do. Pero di naman ako bagay sa mundo mo eh.
Tingin mo hindi mapapansin ng tao na wala akong pinag-aralan? Na ordinaryo lang ako, ayoko mapahiya ka. Di ko naman iniisip yun. Sagot nito at hinawakan ang kamay niya. Pero iniisip ko, mas okay na hanggang dito lang tayo. Ayoko maging pabigat sa'yo. Ira, I'm serious. Wala akong pakisasabihin na ibang tao. Gusto kita. Gusto kong makasama ka. Hindi talaga pwede, Brent. Masyadong mahirap para sa akin to. Then I'll wait. Aalis ako kasi kailangan ko ngayon pero babalikan kita. Kahit gaano katagal ako doon, babalikan kita. Huwag mo akong paasahin, hindi ako sanay dyan. Di kita pinapaasa. Promise to. Tutuparin ko yon. 4 na taon ang lumipas. Nagbago na rin si Ira. Hindi na siya araw-araw nakabilad sa araw na parang construction paintbrush ang kulay ng balat. Nagtatrabaho na siya bilang cashier sa isang kilalang mall. Marunong na siya magayos ng kilay at magpulbo. May confidence na rin kahit simple pa rin ang buhay. Isang hapon, nakatayo siya sa counter habang nakangiti sa mga customers. Thank you, ma'am. Have a nice day. Bati niya. Blooming mo naman, girl. Sigurado ako may naliligaw sa'yo. Umiling siya at ngumiti. Walang ganun. Pero sa totoo lang, may parte pa rin sa kanya na umaasa sa pangakong binitawan ni Brent. 4 na taon ang nakalilipas. Bigla naman dumating ang susunod na customer. Isang babaeng naka-designer bag at mamahaling damit. Miss Pasca nito. Sabi nito at inabot ang mga binili. Ngumiti si Ira. Sure po. Habang ini-scan ang mga item, biglang may lumapit sa likuran ng babae. Babe, okay na ba yan? Nanigas si Ira sa boses na yon. Unti-unti siyang tumingin pataas at muntik nang mabitawan ng barcode scanner. Mas lalong gumwapo, mas disente, at mas confident si Brent kesa dati. Naka-polo shirt at may suot itong relo na sigurado siyang higit pa sa isang buwang sahod niya. At masakit sa puso niya makita kung paano niyakap ng babae si Brent. Yup babe, babayaran na lang natin. Sagot ng babae habang nakangiti kay Brent. Napalunok si Ira. 5,749.50 po lahat. Mahinahon niyang sabi. Ngumiti si Brent at kinuha ang wallet. Salamat. Wala man lang pag-aalinlangan ng mukha nito. Hindi siya nito nakilala. Ang ganda naman ng cashier. Biro ng babae nang maabot ang bayad sa kanya. Hindi niya magawang sumaya sa naging komento sa kanya. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang sariling emosyon. Thank you, ma'am and sir. Ingat po kayo. Hoy girl, kilala mo ba yung gwapo? Hindi, customer lang. Saad ni Ira at umiling. Pagkatapos ng shift, nagyaya ang mga katrabaho niyang mag-inuman. Tara na Ira, libre ko na to, stress reliever. Ngumiti lang si Ira at umiling. Next time na lang may gagawin pa ako. Hay nako, lagi kang ganun. Sige na nga, ikaw bahala. Umuwi si Ira nang mabigat ang dibdib niya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa salamin, tinignan niya ang sarili. Bakit parang bumabalik lahat ng insecurities niya? Umupo siya sa kama at nagbuntong hininga. Ba't parang mas masakit ngayon? Kala ko ready na ako. Bumalik sa isip niya ang sinabi ni Brent 4 na taon nang nakalipas. Napangiti siya ng mapait. Bumalik ka nga, pero may iba ka na. Tinakpan niya ng una ng mukha at napahiga. Pinili niya na lang na umiyak ng tahimik. Kinabukasan sa duty niya, narinig ulit ni Ira ang malakas na tawa mula sa parehong customer niya kahapon. Pinagmasdan niya ang lalaki may kasamang magandang babae na todo kapit sa braso nito. Nakakunot ang noo niya. Hoy Ira, ayos ka lang ba? Para ka nangingilo dyan. Biro ng isang kasamahan niyang si Lori habang nagbabalot ng gamit. Wala Lori, naiinis lang ako. Sagot niya at pinisilang hawak na tray para mailabas ang inis. Narinig pa niya ang babae na malambing na nagsasabing, Brent, babe, bili ka naman ng ice cream mamaya, please. Sige, malapit lang naman dito yung shop.
Bibili rin ako para sa kapatid ko. Pagkatapos bigla siyang sumulyap kay Ira. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Kung tinitingin-tingin mo dyan. Bulong ni Ira sa sarili. Saktong break time kaya naisip niyang lumabas para bumili ng ice cream. Sinadya niya ring pumunta upang tingnan kung talaga bang pumunta ang lalaki doon. Ngunit wala si Brent pagdating niya doon. Napahinto siya at napaikot ang mata. Wow. Niloko pa ako. Naglakad siya pabalik kaso hindi niya napansin ang bahagyang lubak sa kalsada. Napatili siya ng madulas ng sapatos niya. Pero mabilis siyang sinalo ng isang pamilyar na braso. Easy lang, Ira. Mahinang sabi ni Brent habang nakatayo sa harapan niya. Kilala mo pala ako? Oo naman. Akala ko nga hindi ka mabibitag eh. Hindi ka man lang nag-react kahapon. Don't worry, hindi ko yung girlfriend. Biglang kumulo ang dugo ni Ira. Ginagago mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Pinagtitripan mo ako? Napakamot si Brent at napangiti. Well, gusto ko lang makita ko ano maging reaction mo. Sa sobrang inis, wala siyang paalam na sinuntok ang braso ni Brent. Aray, Ira, ano ba? Engot ka talaga. Sabi niya sabay walk out. Ira, wait. Okay, sorry na. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa rin sa akin. Alam kong galit ka dahil umalis ako noon. Pakialam? Wala akong pakialam sa'yo. Alam ko meron. Wala. Tumalikod siya at naglakad pero hinila siya nito palapit. Kung wala ka talagang pakialam, ba't nanginginig kamay mo ngayon? Napahinto si Ira at napahagat sa labi. Ang kapal na mukha mo, assuming ka. Miss na miss kita, Ira. Bulong nito sa kamarahang hinawakan ng mukha niya. Akala mo ba hindi kita babalikan? Napasinghap siya at pilit iniwas ang kanyang mukha sa lalaki. Pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Brent, maraming tao. Wala akong pakialam. Kahit 10,000 pa ang tao nandito, ikaw lang nakikita ko. Ang OA ha? Bumaba ang tingin nito sa labi niya. Tapos muling tumingin sa mga mata niya. Pwede na ba akong bumawi? Bumawi saan? Sa pang-aasar mo? Sa pagpapakilala ng fake girlfriend mo? Sa pagpapaselos mo sa akin? Oh. Pwes, bawasan mo muna yung kapal na mukha mo. Tawa lang yung sinagot ni Brent at hinawakan ang kamay niya pagkatapos. Date tayo mamayang gabi. Date? Yeah. Matagal na kitang gustong iyain. Ngayon wala nang pwedeng humadlang para gawin yon. Sige na nga pero sagot mo lahat ha? Of course. Pwede ko bang hawakan to habang naglalakad tayo? Hinawakan mo na nga eh. Aniya sa kamay nilang magkasiklop. Tumatalon-talon ang kaba tuwa sa dibdib ni Ira habang nakaharap sa salamin. Nakalugay ang kanyang buhok at maingat na inayos ito para hindi masyadong OA. Suot niya ang simpleng floral dress na binili niya noong sale. Kakakabit pa lang niya ng hikaw na may biglang kumatok. Sandali lang! Ira, ako to, buksan mo na. Ano? Ang aga mo naman! Mabilis niyang binuksan ang pinto at bumungad si Brent na nakasandal sa pader. Wow, ganda na outfit mo ah. Di pa ako ready, ba't ba ang aga-aga mo? Miss kita agad eh. Pwede ba ako umupo dito habang nag-ayos ka? Di pwede, diyan ka muna sa labas. Sabi niya habang tinutulak ito palabas pero tumawa lang si Brent. Ang cute mo pag nagagalit. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Alam mo ba isa ako sa mga followers mo? Lahat ng post mo, kahit simpleng kape lang, binabasa ko. Nasa ibang bansa man ako, lagi kong tinitignan ko okay ka. Stalker ka pala. Hindi concern lang. Crush na crush kasi kita noon pa. Nambobola ka na naman. Totoo yun. Hindi lang kita crush. Mahal pa kita. Napakunot siya ng noo. Napalunok at pilit iniwasan ang titig ni Brent. Pwede ba umalis ka muna para matapos ko to? Okay, pero bilisan mo Baka mainip ako dito. Halikan na lang kita bigla. Brent, ano ba? Sigaw niya sabay hampas sa lalaki. Natawa lang si Brent at umayos ng pagkakatayo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba na si Ira at sinalubong siya ni Brent. Tumigil ito sa pagsuscroll sa cellphone at napanganga nang makita siya. Grabe, Ira. Parang ayokong lumabas. Dito na lang tayo. Titigan na lang kita buong gabi. Tumigil ka nga. Ang ganda mo sobra. Anito at binuksan ang pinto ng kotse para sa kanya.
Nagkatitigan sila sa restaurant habang naghihintay ng order. So ano masasabi mo sa akin ngayon? Mayabang ka pa rin. Di confident lang kasi alam kong bagay tayo. Ang kapal mo. Pero seryoso, Ira. Can you be my girlfriend? Ano? Pwede ba? Napaisip siya at natahimik ng ilang segundo. Okay, sige na nga. Hindi naman na ako dalagang Pilipina para magpakipot. Yes! Finally! Girlfriend na kita. Huwag mo laksan yung boses mo, nakakahiya. Kinabukasan, halos mabitawan ng kasamahan ni Ira ang mga gamit nang makita nilang sunduin siya ni Brent. Uy, sino yun? Tanong ni Lori. Grabe, ang gwapo. Saad naman ni Karen. Hi, babe. Tawag nito kay Ira. Brent! Babe, let's go. Nanlaki ang mata ng mga kasama niya. Babe! Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Tumawa lang si Brent at hinila siya papalapit. Hoy Brent, ano ba? Hindi maitago ni Ira ang ngiti habang nakatingin dito. Pagpasok nila sa kotse, napahawak na lang si Ira sa sariling dibdib. Alam mo, grabe ka, ginawa mo ako center of attraction. Mamaya-maya ako nalaman ng chismis ng mga yon. Ang mahalaga, official na tayo. Oo na, pero next time, dahan-dahan lang. Baka atakihin sa kilig yung mga kasama ko Hindi ko mapigilan, babe Tagal kitang hinintay. Naramdaman ni Ira ang kaba habang hawak-hawak ang maliit na clutch bag. Simpleng itim na dress lang ang suot niya, pero parang naiilang siya dahil puro mga nakagaw na taksido ang mga bisita sa birthday party ni Alex, ang pinsan ni Brent na CEO. Napakapit siya sa braso ni Brent habang papasok sila sa malaking event hall. Brent, baka dapat sa labas na lang ako. Bulong niya dito. Nanlaki pa ang mga mata niya habang tinitignan ng chandelier na parang kayang bilhin ang buong barangay nila. Relax, babe. Dito ka. They want to meet you. Kasi parang pang maid of honor outfit lang to. Tignan mo sila. May pag-glitter at sequins pa. Mas maganda ka pa rin. Napasimangot siya pero ang pulang-pula naman ang pisngi. Sinalubong agad sila ni Alex na naka 3-piece suit at parang kumikistap sa yaman. Oh Brent, ikaw pala. Siya ba si Ira? Hello po. Wow, maganda pala taste mo, Brent. Of course. Sagot ni Brent habang nakapulupot ang kamay nito sa kanyang bewang. Nagpalitan sila ng pagbate at unti-unting nawala ang kaba ni Ira habang naglalakad sila sa gilid. Pero bigla siyang may napansing isang babaeng naka-red gown na nakatitig sa kanila at papalapit. Hi Brent! Malambing na bati ng babae. Napatingin si Ira at halos mapabitaw sa braso ni Brent. Wait, siya ba yung fake girlfriend mo? Oo, si Mia. Huwag kang mag-alala, alam niyang fake yun. So ikaw pala si Ira. Sorry sa drama dati Hindi ko sinasadya. Magkaibigan lang talaga kami ni Brent. Okay lang po. Nakangiting sagot ni Ira at mahigpit ang hawak sa clutch bag. Actually, lagi niya nakakwento ikaw sa akin nun. Lahat ng tungkol sa'yo kahit gaano kaliit. Nakakakilig. Grabe ka pala Brent magchismis tungkol sa akin. Sana hindi mo ako siniraan dyan Hindi yun chismis. Admiration yun. Maya-maya nagsimula na ang speech ni Alex. Nakatayo sa gitna ang CEO at pinasalamatan ng lahat. Nagpalakpakan ng mga tao dahil sumunod na umakyat si Brent. Thank you, Alex. Pero bago ako magsalita, gusto ko lang sabihin sa inyo, I wouldn't be here kundi dahil sa taong mahal ko. Sa mga magulang ko, sa pamilya ko, at isa sa mga taong nagtiwala sa akin, si Ira. Ira, thank you. Napanganga si Ira at parang gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Lahat ng bisita biglang napatingin sa kanya. Ngumiti lang si Brent mula sa stage habang nakatingin sa kanya. Proud ako sa'yo. Nagtilian ng mga bisita at may nagbiro pang dapat magpakasal na sila. Sa isang malapit na cafe na pinagtatrabahuhan ni Ira, nakaupo siya sa sulok habang pinipisil-pisil ang straw ng iced coffee. Nakakunot ang noo niya at mukhang iritado.
Hindi niya mapigilan ng hindi magandang pakiramdam dahil sa isang picture na nakita niya sa social media. Magkasama sina Brent at Mia sa isang formal dinner at parang sweet pa ang kuha. Grabe, ako pa ba yung girlfriend o siya na? Sakto namang dumating si Brent. Babe, o ba't ka nandito? Umupo si Brent sa harap niya at bahagyang nakakunot ang noo. Galit ka? Wala, hindi ako galit. Pero may tanong ako, ba't kayo magkasama ni Mia at ang sweet niyo? Babe, work dinner yon. Investor siya sa project na hawak namin. It's not a big deal. Investor? Ba't parang mukha kayo nagde-date? Because classy ang setting. Kung gusto mo talaga ng klase, edi siya na lang. Ira, come on. Don't be jealous. You're the only one I want. Hindi ko nga kinaya yung 4 na taon na wala ka tapos ngayon may gana pa ba ako mag-cheat? Kasi naman di ka man na nag-explain agad. Sorry na. You know you're cute pag nagsiselos. Hindi ako cute. Cute ka lalo pag galit. Alam mo ba, naisip ko kagabi. What if sumama ka na lang sa akin abroad? Stay with me. Let's live together and start a life there. Gusto ko kitang kasama kahit saan ako magpunta. Ano? Alam ko may trabaho ka dito, pero kaya natin ayusin yan. Ayoko na ng long distance. Ayoko na ng ilang taon kitang hindi mahahawakan. Gusto ko na kasama kita araw-araw. Brent, hindi ka nagbibiro? I love you, Ira. 4 years kang nasa isip ko araw-araw. Gusto ko lang makasama ka. Ayoko magkawalay tayo, kahit isang araw lang. Pero Brent, iba yung mundo mo. Feeling ko. Stop. Wala akong pakialam kung saan ka galing o mahirap ka. Ikaw pa rin yung Ira na minahal ko. And look at you now. You've grown so much and I'm proud of you. Ang galing mo talagang mambola. Hindi yan bola, facts lang. So is that a yes? Napabuntong hininga siya tumingin sa labas ng bintana. Kung sasama ako, may kondisyon ako. Name it? Dapat araw-araw mo ako ipagluluto ng breakfast. Done. Dapat may 1-month vacation ako dito sa Pinas kada taon. Done. Dapat bibili ka ng unlimited ice cream. Easy. Anything else? Dapat hindi mo na ako iiwan. Promise, Ira, this time, I'll never let you go. If that's it, then I'll go with you. Isang taon nang lumipas, malakas ang tawa ni Ira. Yun ang maririnig mula sa kanilang maluwang na sala habang nakaupo siya sa sahig hawak ang martilyo. May sirang cabinet sa kusina, kaya nagdesisyon siyang ayusin ito kahit na may maid sila at pwede namang tawagin si Brent. Love, ano ba yan? Sabi ko na tatawag tayo ng handyman eh. Di ko kailangan ng handyman, ako nagagawa nito. Umiling si Brent at tumabi sa kanya. Ang asawa ko, kahit kaya naman magbayad ng ibang tao, siya pa rin nagkakabit ng cabinet. Ano ba pinag-usapan natin dalawa? Diba, sabi ko, ako nagagawa kapag panlalaking trabaho. Ay, nako. Napangiti si Ira at kumindat sa asawa. At least yung asawa mo, marunong makialam sa gawain, hindi pa bigat. At hindi porke may katulong tayo, hindi na ako kikilos ha. Lumapit ang isa nilang alagang aso at dumila sa binti ni Ira. Sumunod pa ang 2 pang aso at isang pusa na parang audience nila habang nag-aayos. Ang saya talaga dito. Ani Ira habang hinahaplos ng ulo ng aso. Matapos nilang ayusin ang cabinet, umupo sila sa sofa. Yumakap si Brent sa kanya at ramdam niya mainit itong katawan kahit naka-aircon ang bahay. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo kasaya. Minsan naisip ko pa rin, paano kung di kita binalikan? Tumawa ng malakas si Ira. Alam mo ba, love? Yung araw na yun, galit na galit talaga ako. Pero at the same time, sobrang saya ko rin kasi bumalik ka talaga. Sa totoo lang, matagal ang 4 na taon pero nakayanan ko at nagtiwala ako sa'yo. Of course, ikaw lang naman ang pipiliin ko. Noon pa man, Ira. Thank you for waiting and trusting me until now. Napangiti si Ira habang nakatitig sa mga alaga na masayang naglalaro sa sala. Simple lang ang naging kasal nila noon, pero ramdam niya ang totoong kaligayahan sa araw na yon.
Kahit sa ibang bansa na sila nakatira, naging kilala si Ira bilang mabait at masipag. Kahit may maid at komportabling buhay, madalas pa rin siyang makita ng kanilang kapitbahay na nag-aayos ng mga sirang gamit. Maraming humahangas sa kanya dahil hindi siya nagbago kahit nakapangasawa ng isang matagumpay na lalaki. Love? Oh, bakit? Lumapit siya sa lalaki na may inaasikaso sa kusina. Wala lang, I'm just happy to see you. Minsan, naisip ko kung paano mo nagawa yun. Na kahit ilang beses kang hinusgahan, kahit walang naniwala sa'yo, heto ka ngayon at naging successful. Because of you, Ira. Nung panahong pinagtanggol mo ako sa site at tinulungan ako sa maliliit na bagay, doon ako nagsimulang humanga sa'yo. At ikaw ang naging inspirasyon ko. Hinila siya ni Brent palapit para yakapin. I love you, Ira. Thank you for believing in me. Kahit nung panahong walang naniniwala. You made me the man I am today. I love you too, Brent. O siya, tatapusin ko pa yung tubo sa lababo. Natawa na lang si Brent habang nakasunod sa asawa. Huwag manghusga ng tao base lamang sa panlabas na anyo o sa nakaraan nila. Maraming tao ang nagsusumikap ng tahimik at nagtatagumpay ng hindi pinagyayabang. Maaaring ang taong inaakala mong walang mararating ay siyang magpapatunay na mali ka. Dahil mas mahalaga ang sipag, kabutihan at katapatan kaysa sa kayamanan at reputasyon. The end.